Nang magpakita ang dragon, tuluyang nagkawatak-watak ang pinagsanib na puwersa ng mga tao. Ilang segundo lang ang nakalipas, punong-puno pa ng kumpiyansa ang 10,000 sundalo, pero ngayon ay nagtatakbuhan sila sa iba't ibang direksyon, desperadong tinatakasan ang napakalaking aninong bumabalot sa lupa. Sumigaw si Haring Edward ng mga utos, sinasabing magkalat ang lahat at manatiling alerto, ngunit kahit siya ay hindi maitago ang pagkabigla sa kanyang mga mata. Sa harapan niya ay nakatayo ang isang napakalaking dragon na mahigit 1,000 metro ang haba, isang nilalang na dati niya lamang naririnig sa mga alamat. Mas malala pa ang itsura ni Haring Gilbert, namutla ang kanyang mukha habang nakatitig paitaas, hindi maunawaan kung bakit biglang nagpakita sa mismong digmaan ang isang nilalang na may ganoong klase ng mapanirang kapangyarihan. Samantala, nakatayo si Lin Tian sa ibabaw ng pader ng lungsod, tahimik na pinapanood ang napakalaking berdeng dragon na lumilipad sa kalangitan, nanatiling kalmado ang kanyang ekspresyon habang sinabing sa loob lamang ng ilang buwan, si Xiao Hei ay lumaki ng husto at naging tunay na napakalakas na nilalang. Sa ibaba, pilit pinatatag ni Edward ang kanyang sarili, hinugot niya ang kanyang espada at nagsimulang magbigay ng utos upang maghanda para sa pangangaso ng dragon, kumakapit pa rin siya sa ideyang kapag napatay niya ang dragon, magiging bayani siya na makikilala sa buong kontinente. Kitang-kita ang pagkakaiba ng dalawang panig, ang kampo ni Edward ay puno ng tensyon at pilit na determinasyon, habang si Lin Tian ay nananatiling lubos na kalmado. Bago pa man makabawi ang hukbo, dalawa pang malalaking anino ang lumitaw sa himpapawid, isang itim na dragon na puno ng peklat at isang puting dragon na napapalibutan ng kumikidlat na enerhiya ang bumaba mula sa langit, dahilan upang maramdaman ng lahat na parang anumang oras ay babagsak ang kalangitan. Pinanood sila ni Lin Tian nang may bahagyang ngiti habang sinasabing sa wakas ay dumating na sina Scarface at ang Thunder Dragon. Sa sandaling makita sila ng malinaw ni Edward, nagsimulang mawala ang kanyang kumpiyansa, nakilala niya ang peklat na dragon bilang ang nilalang na nagdulot ng matinding pinsala sa Allied Forces 9 na taon na ang nakalipas, pagkatapos ay napagtanto niya ang tunay na pagkakakilanlan ng puting dragon, isang nilalang na sinasabing pumatay ng milyon-milyong buhay, ang katotohanan iyon ang tuluyang sumire sa natitira niyang pag-asa. Ibinaba ni Xiao Hei ang kanyang napakalaking katawan at magalang na kinausap si Lin Tian, tinawag itong ama. Ipinaliwanag nito na may dumating upang hanapin siya at sinabing nasa panganib ang kanyang ama. Pagkatapos ay tumingin ito pababa sa mga tao, puno ng matinding paghamak ang tono nito habang sinasabing hindi nito inakalang may mga hamak na nilalang na mangangahas guluhin ang kanyang ama. Isang mabigat na presyon ang kumalat sa buong larangan ng digmaan, na para bang pinipiga ang bawat isa. Si Alice at ang iba pa ay natigilan lamang habang pigil-hiningang nakatitig sa eksena. Sa harapan nila ay nakatayo ang isa sa pinakamalalakas na nilalang sa lahi ng mga dragon, isang nilalang na kayang burahin ang buong kaharian gamit lamang ang isang hininga, at gayunpaman ay casual nitong tinatawag si Lin Tian na ama. Iniabot ni Lin Tian ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang kaliskis ni Xiao Hei, kinumpirma niyang siya nga ang nagpadala ng tao upang hanapin ito. Bago idagdag na sa susunod ay dapat nitong tawagin ng mas magalang ang matandang iyon bilang Uncle Hawk. Tumingin si Alice kay Lin Tian nang may halatang paghanga, iniisip sa sarili na tunay ngang pambihirang nilalang ito, isang envoy na nagawang makuha maging ang tiwala ng isang napakalaking dragon, unti-unti niyang napagtanto na ang nilalang kanyang pinaglilingkuran ay may kapangyarihang baguhin ang buong mundo. Hindi kalayuan, tuluyan nang nawala ng katinoan si Haring Edward. Gumuho ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan at hindi niya matanggap ang kanyang nasasaksihan, isang goblin na tinatawag na ama ng isang itim na dragon. Para sa kanya, tila wala ng saysay ang mundo. Naisip niya kung ito pa ba talaga ang mundong dati niyang kilala. Kasabay nito, nagsimulang lumabas ang tunay na ugali ng mga nasa kapangyarihan, nang harapin nila ang kamatayan, mabilis naglaho ang kanilang kumpiyansa, natarante si Gilbert at agad na inutusan ng lahat na umatras. Iminungkahi niyang iwan na lamang ang hukbo upang harapin ang Sword King habang sila naman ay pupunta upang humingi ng tulong sa Dragon Slaying Guild, at habang nagsisimula ng umatras ang ilan sa mga sundalo. Naglabas si Lin Tian ng mapanuyang ngiti, malinaw niyang ipinakita na hindi ito lugar kung saan basta na lang maaaring dumating at umalis ang mga tao kailan nila gusto. Isang matalim na pulang kislap ang dumaan sa kanyang mga mata habang nagbibigay siya ng simpleng utos. Sinabi niya sa mga dragon na oras na upang kumilos matapos manatiling tahimik ng napakatagal, iisa lang ang kanyang layunin, lipulin ang lahat ng nasa ibaba. Pagkarinig nito, agad nagbago ng tono sina Gilbert at ang iba pang mga hari, lamambat ang kanilang pananalita habang sinusubukan nilang makipagkasundo, sinasabing nais nilang maiwasan ang walang saysay na pagdanak ng dugo, umabot pa sila sa puntong inalok ang kanilang mga babaeng disipulo upang gawin ni Lin Tian ang anumang nais niya. Umaasang mabibigyan sila ng pagkakataong makatakas.
Walang pag-aalinlangang tinanggihan yun ni Lin Tian, sa pananaw niya, hindi ito patas na laban, isa itong ganap na one-sided massacre, at kapag natapos ang lahat, mapapasaka niya rin naman ang lahat ng pag-aari nila. Ayaw pa ring sumuko ng mga hari kaya sinubukan nila ang huling paraan, tinangka nilang tuksuhin siya, umaasang ang pagnanasa ang magliligtas sa kanilang buhay, nagsimulang magtipon ng mahika sa kanilang mga kamay habang gumagamit sila ng illusion spell upang linlangin ang pandama gamit ang kaakit-akit na anyo. Sa isang iglap, nagbago ang itsura ng dalawang matabang hari at naging magagandang babae na mahinang nagmamakaawa na huwag silang saktan. Sa tabi nila, hindi maitago ni Edward ang kanyang pagkasuklam sa nasasaksihan, pasigan niyang tinanong kung nasaan na ang kanilang dangal at pride. Hindi sumagot si Lin Tian, tahimik lamang siyang nanood, at ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita lamang ng malamig na paghamak sa buong palabas. Pagkatapos ay tumingin siya sa itim na dragon at casual na tinanong kung ano pa ang hinihintay nito. Ang simpleng tanong na yun ang naging hudyat ng kapalaran ng 10,000 sundalo sa ibaba. Nagliwanag ang mga mata ni Xiao Hei at isang nakakabinging dagandong ang yumanig sa kalangitan. Kumalat ang kadiliman sa hanay ng Allied Army, tila hudyat na katapusan na ng lahat, mula sa himpapawid. Bumagsak ang mga bughaw na enerhiya na parang mga talam, binubura ang anumang tamaan ng mga ito. Sa isang iglap, nilamon ng takot ang hukbo ng mga tao, nagtakbuhan ang mga sundalo sa iba't ibang direksyon. Ngunit mabilis nilang napagtanto na walang saysay ang kanilang bilis laban sa walang humpay na mahikang bumubuhos mula sa langit. Nagsalita si Scarface at pinaalalahanan si Xiao Hei tungkol sa batas ng Dragon King, na bawal umatake ang mga dragon sa mga tao, kung hindi ay may kapalit itong parusa. Ngunit agad na sinabi ni Xiao Hei na pinuprotektahan lamang niya ang kanyang ama, kaya makatarungan ang ginagawa nito. Sumigaw naman si Lin, na sinabihan si Scarface na wag na itong mabahala pa. Kahit pa magpadala sila ng tao sa Dragon Slayer Guild, matutulungan pa rin siya ni Lin na resolbahin ang problemang ito. At tahasan pang dinagdag ni Lin na kaya niyang burahin ang buong Dragon Slayer Guild. Sapat na yun para kay Scarface, lumipat ang tingin nito sa battlefield at lumitaw sa mga mata nito ang malamig at walang awang intensyon. Nang mawala ang alinlangan, agad itong kumilos. Isang napakalakas na dragon breath ang sumabog pasulong, sweeping across the battlefield at nilamon ang libu-libong sundalo ng sabay-sabay. Yumanig ang lupa sa tindi ng init habang sunod-sunod ang pagsabog, ginagawang isang naglalagablab na impyerno ang buong lugar na walang matatakbuhan. Isa-isang naglaho ang mga sundalo ng Allied Forces, at ang tanging naiwan ay mga sunog na bakas kung saan sila dating nakatayo. Tumakbo si Haring Edward sa gitna ng nagliliyab na kaguluhan habang sumisigaw na hindi niya kailanman mapapatawad ang Goblin na Samire sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Hindi kalayuan, nanginginig na pinanood ni Gilbert ang tuluyang pagkalipol ng kanyang 200,000 elite troops, nabiyak ang kanyang boses nang mapagtanto niyang bumagsak ang lahat ng kanyang plano sa mismong harapan niya. Sa desperasyon, malakas niyang hinampes ang kanyang kamay sa lupa at inactivate ang isang napakalaking magic circle, ang kanyang huling pagtatangkang makabili ng oras. Isang napakalakas na spell ang sumabog at naglabasan mula sa lupa ang malalaking baging na gawa sa enerhiya, winawasak ang lahat ng madaanan habang mabilis na tumutungo kay Xiao Hei. Sa ibabaw nila, nakalutang ang napakalaking anino ng dragon, lumilikha ng eksenang halos hindi kapanipaniwala. Napansin ni Xiao Hei ang paparating na pag-atake. Ngunit wala itong ipinakitang pag-aalala, binuka nito ang bibig at nagpakawala ng malalim na berdeng dragon breath na puno ng mapanirang puwersa, ramagasa ang pagsabog pasulong at agad pinunit ang napakalalaking baging, winawasak ang mga ito sa isang iglap. Napasinghap sa takot ang dalawang hari, hindi pa nila kailanman nakitang gumamit ang dragon ng ganitong klase ng kapangyarihan dati, at sa sandaling iyon, tuluyan nang nawala ang anumang natitirang kumpiyansa sa kanilang mga puso, ang tanging natira ay ang matinding pagnanais na makatakas. Sa buong battlefield, kumalat ang esmeraldang apoy na parang isang bangungot, nilalamon ng lahat ng madaanan nito. Isang takot na sundalo ang sumigaw kay Edward habang ito'y tumatakas, tinatanong kung ganoon ba talaga kaduwag ang kanilang hari. Kinutya niya si Edward sa pagtawag nito sa sarili bilang isang sword saint habang iniiwan ang sarili nitong hukbo at tumatakbo ng mas mabilis pa kaysa kanino man. Hindi man lang lumingon si Edward, pasigaw niyang ibinalik na sila ang mga baliw dahil pinukaw nila ang isang sinaunang dragon. Ayon sa kanya, matagal nang pinatunayan ang kasaysayan na kailangan ng hindi bababa sa 12 dosenang pinakamalalakas na mandirigma sa mundo upang makapatay ng isang dragon. Habang mabilis na dumaraan si Edward sa gitna ng nagtatakbuhang hukbo, isang sugatang sundalo ang nagunat ng kamay at nagmakaawang tulungan siya, ngunit sumigaw lamang si Edward na tumabi ito sa daan, ilang sandali lang ang lumipas. Nilamon ng sundalo ng rumaragas ang berdeng apoy,
umalingaw ang kanyang nakakakilabot na sigaw sa buong battlefield habang sinusunog siya ng buhay ng apoy. Sa kanyang mga huling sandali, puno ng galit siyang sumigaw, tinatanong kung bakit sila iniwan ng hari matapos ipangakong magiging madali ang digmaan, bago tuluyang maging abo, isinumpa niya si Gilbert ng buong lakas, nanunumpang hinding-hindi niya patatawarin ang pagtataksil na iyon. Sa itaas ng battlefield, tahimik na nakatayo si Lin Tian sa ibabaw ng matarik na bangin habang pinagmamasdan ang nagliliyab na kaguluhan sa ibaba, habang nakatingin siya sa dagat ng esmeraldang apoy, napaisip siya kung ang lahat ng galit at puot na naiwan doon ay magiging mga ligaw na espiritu balang araw. Ngunit mabilis ding bumalik ang kanyang isip sa mas praktikal na bagay, ganap nang nawasak ang alyansa ng mga kaharian, at ang buong battlefield ay nabalot ng daan-daang libong bangkay, perpektong materyal upang makalakam ng experience at mapalakas pa ang kanyang hukbo. Hindi nagtagal, dumating si Scarface kasama ang ilang elite followers at tumabi kay Lin Tian, isa sa kanila ang nagtanong kung hahabulin pa ba nila ang mga natitirang taong nakatakas, ngunit kalmadong tumanggi si Lin Tian, sa halip, pinasalamatan niya ang lahat para sa kanilang ginawa bago iniliko ang usapan tungkol sa Purple Gold Dragon Mother. Tinanong niya ang kalagayan nito, hindi maganda ang sagot, ipinaliwanag nilang hindi na kayang suportahan ng World Tree ang kanyang kondisyon, at lalo lamang lumalala ang sitwasyon, bilang isang Crystal Dragon, nakadepende ang kanyang buhay sa isang Dragon Crystal. Nang tanungin ni Lin Tian kung may lead ba sila, agad na lumapit si Alice at nagbigay ng impormasyon. Ibinunyag niyang may Dragon Crystal na nakaimbak sa loob ng Trophy Museum ng Dragon Slayer Guild. Ang guild na iyon ay umiiral na ng mahigit 1,000 taon at nananatiling independent mula sa lahat ng bansa, sapat ang kanilang lakas upang tapatan maging ang buong imperyo. Ang mga miyembro nito ay pawang elite fighters na nahuhumaling sa pangangaso ng mapanganib na nilalang at pagdidisplay ng kanilang mga labi bilang trophies. Orihinal na nais agad umalis ni Lin Tian, ngunit mabilis siyang binalaan ni Alice na huwag maliitin ang guild. Ipinaliwanag niyang doon naninirahan ang isang nilalang na kilala bilang ang One-Eyed Owl, isang nakakatakot na tao na kinatatakutan sa buong kontinente, kahit ang dating emperador ay iniiwasang harapin siya ng direkta. Agad na nakilala ni Lin Tian ang titulong yun at binanggit na ang babaeng yun ay matagumpay ng nakapangaso ng malalaking sea beasts ng ilang beses, dahil nais pa niyang malaman ang detalye, ibinaling niya ang tingin sa Bone King na nananatiling nakakadena sa malapit. Malamig ang boses ni Lin Tian habang inuutusan nitong sabihin ang lahat ng nalalaman nito tungkol sa One-Eyed Owl. Sa una ay napangisi ng may pangungutya ang skeleton, tinawag si Lin Tian na isang hipokrito at nagreklamong nakikipagtulungan lamang siya dahil ginagamit laban sa kanya ang buhay ni Rebecca. Ngunit nang taimtim na humingi ng tulong ang dragon daughter ni Lin Tian, halos agad nagbago ang kanyang ugali. Ibinunyag niya ang tunay na pangalan ng One-Eyed Owl, si Elizabeth Tilly, isang 29 anyos na babaeng maitim ang balat na labis na nahuhumaling sa pangangaso ng malalakas na prey. Pagkatapos noon ay nagsimula siyang walang tigil na magkwento tungkol sa tangkad at katawan nito, hanggang sa mawala na ng pasensya si Scarface at inutusang tigilan na ang pag-aaksaya ng oras. Pagkatapos awkward na maglinis ng lalamunan, saka lamang maayos na nagpaliwanag ang skeleton, si Elizabeth Tilly ay isang demigod, kalahating tao at kalahating Diyos, na nagtataglay ng lakas na halos kapantay ng sarili niyang antas. Siya rin ang pinuno ng sangay ng Dragon Slayer Guild na matatagpuan sa kabisera ng War Empire. Sa sandaling marinig yun ni Lin Tian, agad niyang napagtanto na yun din ang rehiyong konektado sa Dwarf Kingdom. Habang iniisip niya ang lahat, napatanong siya sa sarili kung ang mga demigod tulad nito ay tunay ngang may kaugnayan sa mga sinaunang maalamat na Diyos gaya ni Zeus at Poseidon. Noong una ay inutusan niya si Scarface na maghanda para sa pag-alis. Ngunit mabilis din siyang nagbago ng isip. Ang pagpapadala ng Dragon Race Fighters na may combat level na nasa 9,000 laban sa kalabang lampas 10,000 ay halos katumbas ng pagpapakamatay. Matapos pag-isipan ng mabuti, nagdesisyon si Lin Tian na mas mabuting maging maingat muna, kakakuha pa lamang nila sa kabisera kaya ang muling pagtatayo at pagpapatatag ng Goblin Kingdom ang dapat unahin. Sinabihan niya ang lahat na magpahinga muna at mag-enjoy sa isang maayos na handaan kasama si Gobo, sinasabing deserve nila yun matapos ang lahat ng nangyari. Habang naghahanda sila ng inihaw na karne, sinabi ni Lin Tian sa kanyang dragon daughter na mag-enjoy muna sa pagkain at mamaya na nila pag-usapan ang misyon. Hindi nagtagal, mag-isa siyang tumayo sa ilalim ng kalangitan sa gabi, tahimik na pinaplano ang susunod niyang hakbang habang napagtatanto niyang kailangan pa niya ng mas malaking lakas bago direktang hominin ang Dragon Slayer Guild. Samantala, sa kailaliman ng kalapit na mga guho, isang napakalaking goblin ang patuloy na nilalamon ang mga bangkay.
Masaya itong tumatawa habang nagyayabang na malapit na itong mag-evolve bilang isang king-class monster at sa wakas ay malaya ng mangangaso ng mga tao. Ngunit biglang may malamig na boses na pumihil dito at sinabing tumahimik ito, naiinis na tumingala ang goblin, ngunit agad itong natigilan nang makita ang isang malamultong asul na espiritong lumulutang sa itaas nito, napapalibutan ng nagyayelong apoy. Agad itong nilamon ng takot, sumigaw ang goblin tungkol sa isang multo bago mabilis na tumakbo papunta sa city gate kung saan naroon ang grupo ni Lintian, bumagsak ito sa harapan nila habang nagmamakaawang iligtas siya ng kanyang boss. Kaagad namang tumingin si Lintian patungo sa entrada habang kumakalat ang nakakakilabot na asul na apoy sa paligid. Mula sa apoy, dahan-daang lumitaw ang isang hukbo ng mga mapaghiganting espiritu, at ang kanilang mga boses ay paulit-ulit na umaalingaw ng iisang utos. Patayin sila, pinangungunahan sila ng isang heavily armored spirit knight na balot ng asul na apoy habang may dalang mahabang sibat, nataranta ang goblin at agad tinangkang bunutin ng espada nito. Ngunit kaagad itong pinigilan ni Lintian at sinigawang bumalik sa loob ng lungsod, binalaan niya ang lahat na walang silbi ang ordinaryong pisikal na pag-atake laban sa mga kalabang ito, dahil ang tunay na espiritu ay hindi kayang patayin gamit ang normal na paraan.